Hindi ba maka... Sa si Maring Jess. Okay na, nakakamay. Nakaharap po ka dito. May camera dito. Just lang. Buka lang naman ang abo. Buka o. Ano, bababa na siya. Sa si Maring Jess. Maring Jess, where are you? Ay, wait. Pwede konti. Magandang buka. Sige. Masabit ha, masabit. Sek! Masabit. Oo tayo ha. Sek, tara na. Tayo. Harap na sek. Harap na sek. Ganyan, Jen. Kasi ito, dito. O, buka. Baba po yung mic. Ako po sa likod. Iba ang bulak lang. Kaya lahat. Sabi din ako tapos sabi, ibibigay sa iba. Sabi ko po doon ako. Ano? Ano? Ano si Ernie? Nagiging. Ayun pala si Ernie sa taas. Ano lang? Kalimut si Mayor Rado. Magkalong. Si Engineer Ben, sama. Puno po. Buka po, buka please. May mga camera sa likod. Sama natin si Engineer. Wait lang po. Yun yung si Mayor Benji tsaka si Mayor. Ano mga bungad? Sige, may iyan mo pa. Buti mo ka. Buka pa po tayo. Buka tayo. Baka masundot na din. Picture. Tira mo. Sama natin si Engineer. Okay. Okay lang siya. Baba po ng mic. Yung mga mic. Thank you po. Katulog ka na? Yan yung mga mabubuting genggo. Alright po. Isaac, magandang Okay, hapon. ready na po. Secondary, magandang hapon. After all mo nilalaman niyo sa public station. Ma'am, kamay po. Pero kung ano nararamdaman namin ni Mayor Benji, every time kami may makitang ganito. Kung ano yung nararamdaman ng mga kababayan natin, every time na ito, 2017 pa ito pinag 2017, 774 million. Halos isang billion. 2018, sinimulan yung proyekto. Natapos ng 2020. Nagbayad ng 2020 in full. Ha? Full paid ito.
Pero since 2020, hanggang ngayon, never gumana. Sino ba namang hindi magana? Halos 1 bilyon. Ngayon, nakita tayong paratula doon, mayroon na namang idadagdag na 94 million, 100 million na naman yan. Ako hindi ako naniniwala kung matapos siyang 100 million na talaga. So, talagang ano, and very similar ito dun sa nakita namin ni Sir Benji kahapon, Sir Benji kahapon sa Pampanga. Yun din, 2018, simula. Pinondohan yung phases, siguro mga 6 na phases, pero 1 taon lang, sira. 2018 yun, past administration, ito 2017, past administration yun. Since 2017, it's already 8 years today. At ang pinakamasama doon, I'll allow me Yorme to explain. Imbes na makatulong ito, nakasama pa. Kasi nung wala ito, mababa lang ang tubig dito. Nung ginagay nila to, at obviously hindi gumagana since matapos to, since mapondohan nung 2017, 2018. Bumarami yung bahay. At kanina pinapagalitan mo, medyo pinapagalitan mo yung RD na parang ano po ba yung issue with continuously trying to upgrade something na posibleng hindi na pag-aralan ng mga Nakikita kasi namin yun, sir. Kelly. Mukhang nagiging pattern to sa mga nakikita natin project na mayroong pinondohan, binayaran, either substandard o minsan ghost pa. Tapos mapapansin mo, pinupondohan pa rin na pinupondohan, year in. Ay, may pondo na naman. Kaagaming year ng ICI, saan na naman ang galing itong pondo? Sa palagay niyo po, Secretary, what's at the bottom of this kind of pattern? Bakit po nangyayari? Wala bang nakaka-check? Why did it take all this time bago na-discover mo yung ganitong pattern? Tinanong ko nga, meron na bang DPWH Secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunuan daw. Pero ang naging solusyon nga ni Secretary Bunuan daw is gumastos na naman ng 100. So, you know, ang problema ganito, gas pa lang sa kanila. Walang magasakit eh. Yun ang problema. Walang magasakit. Gagawa ng proyekto, bagi-waga na hindi gumagana o substandard o minsan ghost yung proyekto. Kahit na magsasuffer yung community, ito, sabi ko nga si Yorme, nanalo na, nawala, bumalik, sira pa rin. Kung may magasakit yung ahensya o yung mga tao, dapat, alam na naman nilang nabayaran na ito ng halos 1 billion. Maganahin naman ito. Pero ang problema, ayun na naman, magaligay na naman. Pero tinanong ko kanina, sigurado ka ba na pag natapos itong 100 million na ito, halos, maayos na ito. Nung una sinabi, yes sir. Pero nung banda mo hindi daw. O sabi ko, ano solusyon? Kasi kaya nga pa ng dagdag na 200 million. Napakamot sa talaga. Wala nang katapusan. So ang gagawin namin dito, yung gas na ganito, magpapa-third party assessment kami dito. No, papaagam ko na talaga ano ba talaga ang kailangan gawin para maayos na to once and for all. And magkano ang kailangan. Ano pa karamdam? Sa gitna ng Manila, Nakakagalit talaga. Hindi naman ang nakita ng ICI, ni Sir Benji sa Quezon City. So yun ang gagawin natin dito. Papahinto ko muna yan. Tapos, papa-assess ko muna to. Kasi baka nagtatapon na naman tayo ng 100 million dito. It's an engineering solution that they want to raise the level of the inlet, yung umihigop ng tubig. So, hindi ko alam, hindi ako engineer. So, but to be honest, I don't trust them. I don't trust people who said that is the solution. Simply because it's inside DPWH. Secretary, how about yung contractor behind this project? Of course, they're gaya po. Hindi gumagana, nabayaran sila ng buo eh. Sino po yung contractor? Ano daw? Sino yung contractor? Yung bago. Hindi yung luma. B2. Sir, itong pattern na to na po, pinaphasing yung mga project, pinupundohan,
naman, is this something nag-start sa Pasay before I think this has started way, I don't know when. But clearly, ito, this is proof. Yung kahapon, 2018 yun, ito, 2017. So, I mean, kaya tama din yung EO ng Pangulo na 10 years. Tama lang yun. Yung trabaho ni Sir Benji, 10 years. And all infra, not just pasagitain mo yan si Kayor. Sa local lang to, sa local. Kasi naging usap sa Maynila lang to. Naging usapin ko nung kampanya eh. Cellphone po. Tapos mo din nagpapaliwala. Just lang po lang, okay naman daw to. Medyo sigurado lang po. Ano sila ng konti, hindi nga gumana. Hindi nga gumagana to since Parang natapos. na-downplay lang yung issue na to, sir. Hindi ko alam. Mayor, This is the greatest scandal of this decade. Di ba tayo nahihiya sa mga taga-sulat? Ulitin natin. You go around, you ask the people around. Nung wala tong pumping station na to, manageable ng tubig dito. Kasi katabi namin ang ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Sunog. Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of it. Ito yung unang nakita na. So, hindi rin mayor I kina-ordinate? think this is never gonna ordinate. And I'm gonna tell you straight, huwag kayo lumayo, tingnan ninyo, Unang kuryente. walang kuryente. Permit. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, napapansin yan nila Mayor Magalo, na pinupuntahan nila sa ibang lugar, ni Secretary Bates. So, hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Itong District 2 ng Maynila. Sino pong congressista na sino bang nag-propose from Congress at that time? Ngayon, At that time po. dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, the remainders of the 8 years from kailang election, 19. 3 years. The 22, 25, 3 years. 6 years. O ngayon, 25, 28. Ayun, yun yung kasalukuyang congressman. I mean, I'm not saying he's at fault. But as far as the pattern is concerned, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying or pooling resources from the respective district out of the net, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun. I mean, by this time, wala naman ng mga kasama. But setting aside that, yun yung point ni Secretary. Baka naman kung po pwede, once and for all, magkonsulta kayo sa third party, patakbuhin nyo to, at kung po pwede, huwag na kayo mag-phase 1, phase 2. Ang dami ng face, ang kakapala ng mga mukha ng mga mamita rito. Let's address the problem because the people of Sunog Apo is paying the price. Tomorrow, we're gonna suffer again because there is a possible typhoon. And the day after that, or maybe a week after that, there is another one. So, sa akin, ako, pinakikisuyo kila Sec Beans at sa DPWH family na kung po pwede, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin kaysa ataduhin nyo ng ataduhin, 94 ng 94, wala namang mangyayari. So once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamahalaan sa National Congress. Mayor, yung kawalan ng permit, ito lang ba or marami? Lahat. Lahat. Kaya nga pinaghahabol ko lahat eh. Kita mo, nagbayad nga sila ng buwis. Ang dami. Minsan nga, di ba, nakachamba pa ako Sabado ng hapon. Nag-iikot ako. Pero mo, naglilinis nung truck nila sa ibabaw ng tulay. Only to find out, uy, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Eh, alam mo,
Anyway, moving forward, way forward. I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government agency project kailangan humingi ng kaukulang, kooperasyon at permiso sa lokal. Na sa ganon, hindi naman namin tuturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo eh. I think tao, pagod na rin eh. Kaya kanina nakita niyo yung attitude ko, tinatanong ko yung RD, magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. O, pero sabi ni sekretaryo, teka, o kung magkano, tatakbo ba? Eh walang assurance. O sabi ni sekretaryo, paano niyo muna? Pakonsulta niyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, o manatag kayo, aayusin ng Secretary Vince Dizon. Ngayon, yung meron pang pananagutan, bahala na si Mayor Magalong at 10 ng kanyang mga kasama. Kasi yung pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun. Basta sa amin, hopefully, matapos na ito para sa mga taga-Sumika at taga-Maynila. Secretary, sino po pwedeng, hindi lang pananagutan ko, sino po ba pwede yung ipatawag na ICI? Manila or ano po yung mga pieces of evidence? Very peculiar of the hindi namin kaya kasi kung iba Technical mo siya. highly technical. Tapos kahit na ayusin, assuming maayos ito, kailangan investigahan pa rin namin. Kailangan pa rin yung marami. Una, siyempre, DPWH, pag ginawa yung design, natin namin, bakit nila ginawa ito, may project ng study ba? Pangalawa, alamin natin naman namin kung makapagod sa talagang ginawang design, pati na rin yung bill of quantities, pati na rin yung nakaplan, titignan din namin yung kakayahan ng contractor. Bakit gawa niya 3.5, bakit 4? So maraming magtatawa. Pati din ba sir, possible ba parang mga higher officials from past admin, lalo na banggit na magawa ng 7 Kaya po naman. Every time naman na nag-interview kami, Secretary, patungkol po ba ito sa warranty para may mga backup? Parang hindi na mag-aaspa. Aagamin ko kasi matagal na. 5 years pa, aagamin ko. Importante pa rin. Aagamin ko kung pasok ba sa warranty ito. Sa flood control na structure kasi 5 years. No? Hindi ko alam sa ganito kung ilang taon ng warranty. Pero importante dito, never kasi gumana ito. Never in-over, binayaran ng buwan, never gumana. Ang MMDA ayaw tanggapin to kasi nga hindi gumagana. So kailangan talaga managot dito. And ano, I'm happy na papatawag ng ICI yung previous administrations. Kasi kailangan natin magaman. Okay. Okay na. Thank you so much. Thank you. Mayor. Sir Bambi, Mike. Sir Bambi. Wala ka na. Thank you.